What's up guys? Welcome ulit sa aking channel, Cruel Tax and Accounting Tutorial, and welcome again sa ating business series, particularly yung obligations and contracts. Nabitin tayo last time dun sa chapter 2. Kaya ito na yung part 3 of 3 ng nature and effect of obligations. And again, karamihan sa mga examples natin dito ay nanggaling sa libro ni Mr. Hector De Leon. Okay? So ano ba pag-uusapan natin dito sa continuation na to? So, pag-usapan natin is yung Article 1174 to Article 1178. Okay? Ano-ano yon? Yung liability in case of fortuitous event. Ayan, pag-usapan natin ano ba yung fortuitous event. Usapan din natin usury, presumption as to interest and installment, remedies of creditor, and transmissibility of rights. Okay? So, simulan na kaagad natin. Okay, so pag-usapan natin ano nga ba ang isang liability ni obligor in case of fortuitous event. Ang tanong, ano ba yung fortuitous event? Okay? So, sagutin natin yan sa pamamagitan ng Article 1164, no? Bakit natin pag-uusapan yung fortuitous event? Dahil dito. Na nakalagay sa Article 1174, nakalagay dyan, except in cases expressly specified by law, number 1, or when it is otherwise declared by stipulation, or when the nature of the obligation requires the assumption of risk. Anong klaseng risk? Yung fortuitous event. Ang sabi dito, no person shall be responsible for those events which could not be foreseen or which though foreseen were inevitable. Yun. So, ang tinutukoy ko dyan, ano ba ang liability ni obligor in case of fortuitous event? Okay. Ang sabi dito, no person shall be responsible for those events na kung tawagin natin is fortuitous events. Ibig sabihin, wala siyang liability except, may binigay na except. Ito yung number 1, if it is specified by law. 2, if it is stipulated sa kanilang agreement. Number 3, depending on the nature of the obligation. Okay, so explore pa natin ito. Ano nga ba yung tinatawag natin fortuitous event na yan? Okay, binanggit na rin dun sa article, ano? An event which cannot be foreseen. Yan. Hindi natin kayang mahulaan or ma-predict, or which though foreseen. Sabihin, pwede nating malaman or maisip na marang mangyari. Ganun pa man, it is inevitable. Hindi natin maiiwasan. Kahit alam natin siya, hindi natin siya kayang iwasan. Ano ba yung mga example nun later? Sa madaling salita, it is an event impossible to foresee or impossible to avoid. Okay? So, ang pinag-usapan natin is obligation, tapos may nangyaring fortuitous event. Parang ganun yung konsepto. Ang tanong, liable ka pa ba? General rule, ang sabi kanina, hindi ka na liable. Okay? So, explore pa natin. Ano-ano ba example or classification ng fortuitous event? Ang tinatawag nating force majeure. So, i-classify natin yan into 2. Una, yung acts of man kung tawagin. Pangalawa, yung acts of God or yung majeure. Sinabi natin acts of man, yung fortuitous event, pwedeng ito ay acts of man. Ano ba yun? Ibig sabihin nun, it is an event independent of the will of the obligor, but not of other human wills. Kagaya ng war, fire, murder, insurrection. Okay, ibig sabihin, tao ang may gawa, pero hindi si obligor ang may kasalanan. O walang part si obligor kung bakit nangyari yung war, yung fire, murder. Okay? Kumbaga, halimbawa, merong obligation na ibigay, let's say yung bahay ay nasunog. Hindi naman kasalanan nito ni obligor, ito ay considered as a fortuitous event, assuming hindi naman talaga niya sinunog yun. Talagang ito ay accident. Okay, ito ay isang fortuitous event classified under acts of man. Pero syempre, meron tayong tinatawag na acts of God. Ito yung mga events which are totally independent of the will of every human being. Ibig sabihin,
Hindi ito magagawa ng isang tao, kagaya ng earthquake, flood, rain, shipwreck, etc. Diba? Ito yung mga natural disasters. Okay? So, kaya siya tinawag na acts of God. Nabaha, yung kailangan mong ibigay, halimbawa, affected ito ng isang fortuitous event, general rule, hindi ka na liable. Okay, kaya may exception mamaya pag-usapan natin yan. So, next. So, classify ulit natin yung different kinds of fortuitous events. We have yung tinatawag na ordinary, ito yung mga common, which the parties could reasonably foresee. Yun, sabihin yung mahuhulaan natin kagaya ng, mamaya may example tayo, or meron din tayong kinaklasify na extraordinary, ito yung mga uncommon and which the contracting parties could not have reasonably foreseen. Okay, so sample na natin para mas maintindihan pa ninyo. Sample ng ordinary, rain, di ba? Kaya natin i-predict yung rain Pero hindi natin kayang iwasan, ano? Hindi natin kayang pigilan, di ba? Di ba kaya i-predict yan, yung tani? Okay, pag sinabi natin mga extraordinary or uncommon, hindi ito na yung mga fire, war, pestilence, and unusual flood. Okay, yung rain kasi normal yun no? Pero itong fire, war, etc. ito yung mga hindi normal or extraordinary. Okay, tuloy natin. So, since pag merong involved na fortuitous event, general rule, extinguish ang obligation ni obligor kasi hindi naman niya kasalanan kung bakit nasira or nawala yung item or yung thing. Kaya lang, syempre may requisites para ma-consider na fortuitous event kasi nga, ma-extinguish yung liability. Kailangan talagang fortuitous event yung dahilan. So, ano yung mga requisites para maklasify siya as fortuitous event? Ito yung mga yun. Number 1, it is independent of human will or at least of the debtor's will. Okay? So, walang may gusto, walang gumusto. Lalong hindi si debtor ang may gusto. Kung bakit nangyari yan, ano? Number 2, the event could not be foreseen. Di ba? Or, makita man natin, mahulaan man natin, it is inevitable, hindi maiiwasan. Kagaya ng mga example natin kanina. So, hindi si obligor ang involved. At ito ay wala kahit sinong involved na tao, no? Kagaya ng acts of God. Number 1. Number 2, hindi mo kayang hulaan, makita, ma-foresee, o kaya mo mang makita na posibleng mangyari yan, hindi pa rin maiiwasan. Number 3, the event must be of such a character as to render it impossible. Ayun. So, yung nangyari na event or fortuitous event, yun ang naging dahilan kung ba't hindi na kayang i-perform yung obligation. Hindi na kayang i-deliver yung thing. Yun ang dahilan. Yung ba't siya nasira, kung ba't siya nawala. Okay? Kaya impossible na kay debtor to comply his obligation in a normal manner. Okay? Pasok yun pag ganun. Number 4, the debtor or si obligor must be free from any participation. Ito na yung sinasabi natin. Hindi si debtor ang involved. Di ba yung bahay nasunog, hindi si debtor ang sumunog nun. Or nawala halimbawa yung sasakyan, hindi si debtor ang may kasalanan. Okay? O kaya, sabi dito sa dulo, there is no concurrent negligence on the part of the debtor. So, kailangan masatisfy itong lahat ng ito para siya maklasify as fortuitous event. Thereby, magiging free si debtor sa kanyang obligation. Hindi niya naman pe-perform yun or hindi na siya obliged itong i-perform kasi hindi niya naman pe-perform in the first place. Okay? Tuloy natin. So, anong rule as to liability in case of fortuitous event? General rule natin, hindi na liable. Ibig sabihin, the obligation is extinguished. Kasi wala namang may gusto nun. Okay, hindi naman sinadya ang fortuitous event. Okay? Ano naman yung mga exceptions? Ito yun. Number 1,
'Pag yung batas mismo merong provision na you have to take responsibility for the fortuitous event. 'Yan 'no, fortuitous event, 'di ba? Kagaya nito, sa Article 1170 and 1165, kapag si debtor ay guilty of fraud, negligence, delay, or contravention of the tenor of the obligation. So, pag-usapan na natin ito. Pag guilty siya sa mga bagay-bagay na yan, ang sabi, kahit ang cost pa ng pagkawala, pagkasira, anong dapat mong ibigay or na item or thing is a fortuitous event, hindi ka pa rin exempted sa liability. Okay? Kasi, di ba, tulad niya, fraud, no? Hindi, panloloko yan eh. O kaya, pag na-delay ka, di ba? O yung legal delay na pinanggit natin last time. O kaya naman, matindi ka yan, si debtor, matindi, no? Under Article 1165, Paragraph 3 din, the debtor has promised to deliver the same specific thing to 2 or more persons. O, pag ginawa yan ni debtor, kahit na masira, mawala pa yan, due to a fortuitous event, liable pa rin si debtor. Di ba? May mga remedies naman. O, di ba? Like damages, the value of the item plus damages. O kaya naman, the obligation to deliver a specific thing arises from a crime. O, ayan yung article 1268. Gusto nyo mag-advance reading dyan. O kaya naman, the thing to be delivered is generic. O, kahit mawala masira yun, pwede mo palitan yun kasi nga generic siya. Maraming ganon. Hindi kagaya ng specific thing, yun na yun eh, di ba? So, hindi natin basta-basta pwedeng mapalitan. Okay, so that's number 1. When it is expressly specified by the law, kagaya nung mga sa articles na 1170, 1165, 1268, at 1263. O kaya naman, another exception is yung nasa usapan nyo, na si debtor, he has to take responsibility in case may mangyaring fortuitous event. Diba? Napag-usapan nyo at pinirmahan nyo, pumayag kayong pareho. Pumayag din si obligee. Diba? So, it is stipulated. Napag-usapan, napagkasunduan. And then number 3, when the nature of the obligation requires assumption of risk. Okay? So, sana medyo maliwanag sa atin ng fortuitous event. And yung liability in case merong fortuitous event. Okay, so, this time, pag-usapan naman natin is yung usury. Ano nga ba tong usury na to? Okay? So, it is in relation to Article 1175. Ano ba sabi doon? Sabi, usurious, ang hirap banggitin ha, transactions shall be governed by special law. Yung usury law, kung tawagin. Okay? Ngayon, ibig sabihin, may kinalaman ito sa loan. Define natin yung simple loan or yung tinatawag na mutum. So, it is a contract whereby one of the parties delivers to another money or other consumable thing upon the condition that the same amount of the same kind and quality shall be paid. At kung ito ay pautang, halimbawa, pwede itong gratuitous or with interest. Okay? Article 1933. So, pautang. Ang pautang, normally merong interest. Para masabing usury, ano nga ba yan? Ito yan. Contracting for or receiving interest more than the amount allowed by law for the loan or use of money, goods, etc. Ibig sabihin, sumobra taas yung interest. Diba? Pinag-usapan dito is yung interest rate. Nang sabi, yan ay considered usury kapag ito ay sobrang taas. Dati, di ba, meron pa tayong narinig sa mga palipaligid natin, ano? Pag 20%, ito ay considered usurious. Ito ay considered usury. Pero ang tanong, relevant pa ba itong law na to hanggang ngayon? Yung provision under 1175. So, let's see. Pag-usapan muna natin to, no? Masabi,
para ikaw ay makapaningil ng interest sa isang contract of loan, dapat daw, number 1, the payment of interest must be stipulated. Pag-usapan, okay? And the agreement must be in writing. Hindi pwedeng boka-boka lang, ano? And the interest must be lawful, di ba nga? Sabi sa Article 1175, sabi sa Article 1175, mayroong law na which deals with usury. Okay? That nakalagay doon kung ano ba yung tamang interest, di ba? Yung sapat na interest. Pero gaya ng sinabi ko kanina, ito ba relevant pa sa ngayon? Itong provision na to or usury law. Ang sabi, usury law is now legally non-existent. Wala na. Superseded, kumbaga, by Central Bank Circular number 905, which became effective noon pang 1983, wherein the rate of interest is not subject to any ceiling. Ayun na. Pwede. Diba? Pwede. Kahit magkano rate. Diba? Wala nang ceiling. Magaya dati. Okay. Sa madaling salita, yung 1175, sinabi lang naman doon, ito ay under a special law. Pero yung special law na yun, which covers usury, is now superseded by this one. Wala nang limit. Wala nang usurious transaction. Hirap banggitin talaga. Okay. Sana maliwanag yan, ha. So, tuloy natin. Since loan yung kanina, ang kaduktong naman ng pag-uusapan natin is presumption as to interest and installment. So, payment ito. Okay. So, may mga presumption daw tungkol sa interest and installment. Ano ba yan? So, ito ay maiko-cover natin sa Article 1176. Sabi dito sa Article 1176, the receipt, ibig sabihin, collection of the principal by the creditor, nakolekta na yung principal amount of the loan, without reservation with respect to the interest, shall give rise to the presumption that the said interest has been paid. Diba? Pag binayaran na yung principal, ang presumption is bayad na rin yung interest. Lalo na, ang sabi, if without reservation. Hindi sinabi ni creditor na hindi pa bayad yung interest. Walang ganung sinabi. So, the presumption is bayad na yung interest. Lalo na kung niresibuhan na yung principal. Second paragraph, the receipt of a later installment. So, installment ang pinag-usapan dito, of a debt. So, kung naka-installment ng debt, without reservation as to prior installments. Ayun. So, pag-usapan dito, alam mo, naka-receive ka ng payment. Alam mo, for this month. Tapos, hindi mo na binanggit na hindi pa bayad yung mga nakaraan. Ang sabi, it shall likewise raise the presumption that such installments have been paid. Nabayad na rin yung mga nakaraan. Parang gano'n. May sample tayo dyan. Okay? Ngayon, tuloy natin. Ano yung presumption? Discuss muna natin yung presumption. Sabihin, it is in an interference of a fact not actually known, hindi mo talaga alam kung ano yung nangyari, arising from its usual connection with another which is known or provided. Kumbaga, base sa nakita nating isang bagay, nasabi na natin na ito yung na-assume natin or na-presume natin na nangyari dito. Parang gano'n, no? Mamaya may example tayo para maintindihan na. Presumption. Ibig sabihin yun yung parang assumption. Parang gano'n. Okay? Sample. Sino was shot dead? Ayun, patay. Nobody witnessed the shooting. Ilumi, however, was seen at the scene of the crime just after its commission holding the fatal gun. Ayun, ako po, si Ilumi. Kasi wala nakakita kung sino pumatay. Kaya lang si Ilumi nakita hawak yung baril just right after na mabaril itong si Sino. Okay? In this case, ang sabi, Ilumi will be presumed. Siya yung aakalaing tao who killed Sino unless contradicted by competent evidence. So, nag-suspect pa ngayon itong si
ilumi. Bakit? Hawak siyang baril, 'no? Tapos binabaril. Siyempre ang i-a-assume, ang ipe-presume na pumatay ay si ilumi. So, yun yung application ng sinasabi nating presumption. In law, merong presumption. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. So, ito na nga yun, yung kinds of presumption. We have conclusive presumption. Ito yung mga presumption which cannot be contradicted. Sa isang nabasa kong article, sabi doon, even if mag-provide ka pa ng evidence, hindi mo na mako-contradict yung tinatawag na conclusive presumption. E ano naman yung isang presumption? Yung disputable or rebuttable presumption. Which can be contradicted or rebutted by presenting proof to the contrary. Halimbawa, yung si Sino kanina, hindi naman talaga siya yung pumatay. Ay, si Ilumi. Pinulot lang niya yung barel kasi nga maaring nagustuhan niya yung barel o kaya iso-surrender niya yung barel, pero hindi talaga siya yung pumatay. So, pag may naipakita siyang evidence, yun ay isang example ng rebuttable presumption, ano, na siya yung pumatay. Basta mag-present lang ng evidence si Ilumi na hindi siya yung pumatay, lusot na siya nun. Kasi nga, rebuttable yung presumption na yun. Kasi hindi naman talaga nakita siya mismo yung bumaril, no? Okay, so kung makakita ng CCTV na mapatutunayan na hindi si Ilumi ang bumaril, so okay siya, no? So, ang point out natin dito is yung rebuttable presumption. Sir, ba't ba nabanggit ang presumption? Kasi nga, doon sa article na pinag-uusapan natin, it is presumed, di ba, sabi na bayad na yung interest. Pag nakolekta na yung principal, naresibuhan na yung principal, at bayad yung mga nakaraang installment kahit hindi pa naman talaga bayad, pag yung installment ngayon, halimbawa sa utang, niresibuhan at wala namang sinabi na hindi pa bayad yung mga nakaraan. So, mamaya, liliwanagin pa natin yung mga ibang mga detalye niyan. Okay, so, kung pinag-uusapan doon sa article natin na ito ngayon, is yung, it is rebuttable. Yung presumption under doon is rebuttable. Okay, ibig sabihin, alam mo yun, sa interest, kung kayang ipakita ni creditor na talagang hindi pa bayad ang interest, makukolekta niya yung interest. Okay. Next. Presumptions in Article 1176. Mag-sample tayo. Gon owes Hisoka 200,000 na yun with interest at 12% a year. So, nangutang si Gon. Hisoka issued a receipt for the principal. Ayun, niresibuhan nung nakolekta yung 200,000. Tapos dun sa resibo, the interest was not referred to in the payment whether it has been paid or not. Ayun, walang indication dun sa resibo kung bayad na ba yung interest o hindi. Pero niresibuhan na yung principal. Ang sabi, we can presume na yung interest bayad na under Article 1176. Pero itong presumption na to is disputable or rebuttable. Okay? So, yun yung isang application yan. Okay, so, okay ba ba? Narinindihan nyo ba ba? Next example. Kiluwa is a lessee nangungupahan in the apartment of Netero at ang renta is 5,000 a month. The problem is, Kiluwa failed to pay the rent for the months of February and March. Ayun. May pandemya ata nung panahon na yun kila Kiluwa. Okay, so hindi niya nabayaran yung rent for those months in February and March. In April, Kiluwa paid 5,000 and Netero issued a receipt that the payment is for the month of April. Ayun. Hindi talaga bayad yung February and March. Pero noong April, nakabayad si Kiluwa ng 5,000. Ito ay niresibuhan. At ito ay sinabing for the month of April. In this case, there is a disputable presumption that the rents for the month of February and March had already been paid. So, pwede nilang i-rebut or ipagtanggol. Di ba? Yung, halimbawa, di ba, hindi naman talaga bayad yung February and March.
pero nag-issue ng resibo para sa installment ng April. Puwedeng patunayan ni lessor or netero na hindi pa bayad yung February and March kung meron siyang evidence. Kasi ito ay isa lamang disputable or rebuttable presumption. Okay? Tuloy natin. O kailan naman hindi? Yan sabi dito. Presumptions in Article 1176 is not applicable when or in the following cases. Number 1, with reservation as to interest. Orally man sinabi ni creditor or in writing na hindi pa bayad ng interest, so hindi na applicable yung presumption in Article 1176. Okay, kasi nga, sinabi na mismo ni creditor na hindi pa bayad yung interest. Number 2, receipt without indication of a particular installment paid. Ibig sabihin, di ba sa example natin kanina, in-specify na yun ay para sa April. So, kung walang indication ng ganun, kung pang anong installment siya, so hindi natin pwedeng i-assume. Di ba? Baka magka-violation tayo pag in-assume natin na nag-presume tayo, di ba? So, ito ay hindi applicable. Okay, number 3. Receipt for a part of the principal. Ibig sabihin, nakakolekta ng halimbawa, 1/4 ng principal, 1/2 ng principal. So, hindi pa nakolekta lahat sa madaling salita. So, binayaran pa lang is portion. Pag ganun, hindi rin applicable yung under Article 1176 na pag inisyohan mo yung principal ng resibo kasi nakolekta mo, ay bayad na rin yung interest. Ito, pag part lang ang binayaran, kahit na ito yung naresibuhan pa or etc., hindi pa rin natin pwedeng i-presume na bayad na yung interest. Number 4, payment of taxes. Ay, syempre. Ang BIR hindi magpipresume kailanman na bayad na si taxpayer. Walang ganon. Sisingilin ba nga, ano? Or number 5, na-approve non-payment proven. Okay? Hindi pa naman talaga bayad sa magsasalita. Yung installment, yung interest. Okay? Next. So, this time, ano ba ang mga remedies or pwedeng gawin ni creditors? Kasi obligation ang pinag-uusapan natin, ano? In case na hindi makabayad, mga ganyan. Anong mga remedy available to the creditor? So, ito ay matatouch natin because of Article 1177. Ano ba nakalagay doon? Mga karapatan ni creditor ito eh. The creditors, ayan na, after having pursued the property in possession of the debtor, yun ang una eh. To satisfy their claims, may exercise all the rights and bring all the actions of the latter for the same purpose. Ayun. So, masabi, may exercise the rights of the debtor. Mamaya may example tayo dyan. But save those which are inherent in his person. Yung karapatang bumoto, etc. Yung mga ganyan. Except yun. Hindi yun pwedeng i-exercise ni creditor. Yung mga ganong right. They may also impugn, ayun na, the acts which the debtor may have done to defraud them. Kasi nga, hindi ka makabayad, pinagbibenta mo yung mga asset mo para maging pera, tapos sasabihin mo, wala ka ng pera, mga ganun tipo. So, ang sabi, si creditor, meron siyang right to ask the court to impugn the acts na ginawa ni debtor to defraud them. Okay? Tuloy natin. So, isa-isahin ulit. Yung remedies available to creditors. Number 1, syempre, exact fulfillment with right to damages. Number 2, pag hindi pa rin makabayad or ayaw magbayad, pursue the leviable property of the debtor. Ayun, so sa property na tayo pupunta, ipapabenta lahat yon para maging cash, pambayad sa utang. Okay, number 3, hindi pa rin sapat. Kahit na ibenta na yung property or yung value ng property, hindi pa rin sapat. O kaya, walang property. Sabi, the creditors may exercise all the rights and bring all actions of the debtor. Ayun, pwede niyang gawin yung mga right ni debtor except those inherent in his person.
Ibig sabihin kung si debtor may nagkakautang sa kanyang iba, may utang din siyang sa isa pang sa isang creditor, ang sabi, puwedeng sabihin ng creditor 'no, na yung may utang kay debtor sa kanya magbayad o 'wag bayaran si debtor at dun muna ibayad sa kanya, okey? So, yun yung pangatlo, puwede i-exercise na right ni creditor. Number 4, sa tulong ng korte, the creditor may ask to rescind or impugn acts or contracts which the debtor may have done to defraud him. Ayun, siyempre naman hindi maaaring palusutin 'yan. Okey, kaya merong right si creditor to impugn. Kasi halimbawa binenta niya yung property na puwede namang ipambayad sa'yo, 'di ba? So, may karapatan ka to impugn the contract, okey? Okay, so mag-example tayo. For example, Ginta is indebted to Pariston in the amount of 600,000. Okay? Sabihin si Pariston, siya si creditor. Ang problema, itong si Ginta or si debtor, ang sabi, could not pay on due date. Okay? So, hindi makabayad, hindi mabayaran yung 600,000 ni Ginta kay Pariston. Kaya lang si Ginta, mayroong kotse worth 480,000. Okay? So, titingnan natin, hindi pa rin ito sapat para mabayaran yung 600,000. So, tuloy natin. And Morel, third person, is indebted to him for 80,000. Okay, so, ito pala si Ginta may pautang din namang 80,000 kay Morel. Okay, 80 plus 480. So, hindi pa rin sapat para mabayaran yung utang. Meron pa ring kulang. Tuloy pa natin. Before due date, yung due date di siya makabayad. Tandaan niya na before due date, Ginta sold his land. Yung may lupa pala si Ginta worth 400,000 to Goto o another third party. So, hindi kakontrata ng dalawa. Binenta. Ang tanong ngayon, ba't binenta before due date? Tapos nung due date, hindi naman makabayad, parang ganon. Okay, so ano ang remedies dito ni Pariston bilang creditor? Okay, so ito yon. Number 1, Pariston may bring an action for the collection of the 600,000 debt with right to damages. So, yun ang first, di ba? Bring an action, ibig sabihin na magkasuhan mo itong si Ginta para makolekta yung 600,000. Halimbawa, nakasuhan na at si Ginta, sabi, still fails to pay. Ito na. Pariston may ask for the attachment of Ginta's car o yung property ni Ginta, yun naman ang hahabulin in case wala na talagang maibayad na cash itong si Ginta. So, pwedeng i-ask ni Pariston na mai-attach yung kotse ni Ginta para yun ay mabenta. Yung process na gagamitin pambayad sa balanse ng utang. Okay? Number 3, pwede rin gawin ni Pariston, may ask the court to order Morel. Diba? Si Morel yung may utang kay Ginta. Sabi, pwedeng i-order ng court or pwede natin i-ask from the court na hindi mabayaran ni Morel si Ginta. Parang pipigilan natin. And that payment may be made to him kay Pariston. So, pwede yun. Okay. Number 4, Pariston may ask the court to cancel the sale made by Ginta to Goto. Diba yun yung kadudo-dudang sales before due date, binenta mo. Tapos hindi ka nakabayad on due date ng buo. At bakit ginawa yun? Kumbaga, ba't ibinenta siya nung malapit na yung due date? Maaring alam ni Ginta na kulang yung pambayad niya at alam niya yung law na pag kulang yung pambayad niya, isa sa mga ipupurso is yung leviable property ni
debtor o ni Ginta dito. So, ang ginawa binenta. Ang sabi puwedeng gawin ni Parizon, may ask the court to cancel the sale. 'Di ba, ito yung nasa bandang dulo ng provision, they may impugn the contract, 'di ba? Okay, so pag-uusapan nating kasunod is yung transmissibility of rights in an obligation. Okay? This is covered by Article 1178. Ano ba nakalagay dito? Subject to the laws. All, sabi dito, all rights acquired in virtue of an obligation are transmissible. Ibig sabihin, yung right in an obligation is transmissible. Okay? All the rights, sabi pa nga dyan, ano? If there has been no stipulation to the contrary, so kung walang napag-usapan tungkol dun sa mga rights, generally, all the rights acquired in virtue of an obligation are transmissible. Limbawa, eto si father, eto si son. Si father ay merong receivable, may pautang siya, marami siyang pautang or pa-loan. Okay? Problema, na-COVID si father, kunwari lang, ang tanong ngayon, yung receivable ni father from a third party, automatically matatransmit or yung karapatan niya, yun ang mas magandang term, yung karapatan ng ama ay maitatransfer o maitatransmit sa kanyang anak. Pwedeng siya mangolekta na ngayon ito. Okay, because all rights acquired in virtue of an obligation are transmissible. Ngayon, baliktarin lang natin ang konti yung situation. Let's say this is a father. Ito yung kanyang son. Itong si father, napakaraming obligation or payables. Okay? Ang tanong, halimbawa, na-COVID ulit si father. Ang tanong, yung bang utang ni father ay matatransfer sa kanyang anak. Okay? Legally, legally. Ang sagot, siyempre, hindi. Hindi to kagaya nung sa right, 'di ba? An obligation transmissible pero hindi binanggit ang obligation ay transmissible. Okay? So, that's Article 1178. Inulit lang ulit. All rights acquired in virtue of an obligation is generally transmissible except number 1, prohibited by law. Kagaya ng ito, hindi pwedeng i-transmit ito. Rights in a partnership. Halimbawa, yung si father, partner siya sa isang partnership, tapos meron siyang anak na namatay siya, hindi automatic matatransmit yung right in the partnership dun sa anak. Diba? Isa ito sa mga exemption. Because it is prohibited by law. Personal ito eh. Rights in partnership, agency on, commandum, hindi pwede yung mga yan. Number 2, if it is prohibited by the stipulation of the parties. So, pinag-usapan nyo. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa ating session ngayon. Panoorin niyo pa yung mga videos natin at marami pa tayong gagawin. Salamat sa inyong suporta. See you on the next video.